Disclaimer, Tagalog, paalala. Ang kwentong ito ay base sa salaysay ng isang individual at sinasabing hango sa tunay na karanasan. Panimula, babala, tagapakinig kung nagbabaka sakali kang wala lang ito, na isa lang itong gawa-gawang kwento na likha ng imahinasyon sana nga. Pero sa bawat salitang bibitiwan ko ngayon, may katumbas na alaala. Alaala ng takot. Alaala ng pagkakasala. Alaala ng isang mag-inang sa mata ng marami, ay nilamon ng paniniwala at itinulak palabas ng mundo ng mga tao. Ako si Andres, dating tanod sa isang maliit at tahimik na baryo sa Visayas. Malayo kami sa kabihasnan. Kung gusto mong makarating sa amin, kailangan mo munang tumawid ng 2 ilog, sumakay ng habal-habal at maglakad sa masukal na daan. Doon sa baryong iyon ako lumaki. Sa lugar na kung saan ang simpleng tao ay may paniniwalang mas malalim pa sa ugat ng mga puno sa gubat. Tahimik ang buhay noon. Lahat magkakakilala. Walang lihim na hindi naungkat. Ang tsismis, mas mabilis pa sa signal ng cellphone. Pero kahit may mga tsismis, ang respeto sa isa't isa'y palagi naming inaalagaan. Hindi basta-basta ang paghusga. Hanggang sa dumating sila. Isang mag-ina. Hindi taga rito. Di namin kilala. Ang sabi ng kapitan, nangungupahan lang daw sila sa isang bakanting bahay sa dulong bahagi ng baryo. Ang bahay na iyon, dati nang pinamumugaran ng lamok, anay, at alaala ng mga lumang nakatira roon na matagal nang lumuwas sa syudad. Simula nang lumisan ang dating nakatira, nanahimik na ang bahay na iyon. Pero isang araw, nakita na lang naming may kurtina na. May usok na sakalan. At may bagong mukha sa tindahan, isang payat, maputlang babae na halos di umiimik. Siya si Aling Lina. Ang ina. Nasa 30 o 40 ang edad. Laging may puting panyo sa balikat. Tahimik. Magalang. Pero parang may daladalang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. At ang kasama niyang batang babae si Mariz. Malalim ang mga mata ni Mariz. Mahaba ang buhok. Maputla. Maganda, pero may kakaibang aura. Laging nakayuko. Hindi nakikipaglaro sa ibang bata. Hindi nagsasalita. Kung titingnan mo, parang may iniinda. Parang may tinatagong bigat sa puso. Oh, baka naman may itinatagong iba pa. Sa una, hindi namin sila pinansin. Baka bagong salta lang, sabi ng iba. Baka galing sa Maynila, gusto ng tahimik na buhay. Pero sa mga ganitong baryo, hindi talaga maiiwasan ang pag-usisa. Lahat ng galaw may nakamasid. Lahat ng kilos may kahulugan. Nagsimula ang mga bulungan nang makailang beses na makita si Mariz na naglalakad mag-isa sa kagubatan tuwing dapit hapon. Hindi ito normal sa amin. Lalo na't maraming kwento tungkol sa mga engkanto at aswang sa lugar na iyon. Ang kagubatang yon, ayon sa matatanda, ay may mga nilalang na hindi dapat ginagambala. Pero si Mariz, tila hindi natatakot. Tila kabisado niya ang daan. Isang gabi, habang ako'y nagroronda bilang tanod, nadaanan ko ang bahay nila. Madilim. Tahimik. Pero ang aso ng kapitbahay, na hindi naman pala tahol, ay nagwawala. Tahol ng tahol. Nakatingin sa bahay nila Aling Lina. At sa likod ng bahay, parang may aninong dumaan. Mabilis. Makinis. Hindi normal. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ako nakagalaw. May malamig na hangin na dumaan, at sa isang iglap, parang may bumulong sa tenga ko. Hindi lahat ng bago, dapat tanggapin. Kinabukasan, may balitang kumalat. 3 manok ng isang magsasaka, biglang nawala. Walang bakas ng dugo. Walang kahit anong palatandaan kung saan dinala. Pero sa puno ng mangga malapit sa bahay nila Aling Lina, may nakita silang patak ng dugo. At isang balahibo ng manok na parang sunog ang dulo. Nagsimula na ang usap-usapan. Nagsimula na ang takot. Pero kahit ako, sa kabila ng nakita ko, ay pilit na nagpapakatino. Baka naman napagkakamalan lang. Baka naman ang mag-inang ito'y simpleng tao lang, nais mamuhay ng tahimik, pero nagkataong sa baryong puno ng paniniwala sila napadpad. Hanggang sa isang araw, nilapitan ako ng isang matandang babae, si Lola Sendang. Siya ang pinakamatanda sa baryo. Ang sabi niya, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi normal ang nilalang na iyon.
Sabay turo sa bahay ng mag-ina. Hindi ko alam kung takot, paniniwala, o panibugho ang nagtulak sa mga tao sa baryo para pagtuunan ng mata ang mag-ina. Pero ang alam ko, simula nang dumating sila nagsimula ring mag-iba ang takbo ng gabi sa lugar namin. At kung sa tingin mong madilim na ang kwento ko, maghintay ka pa. Dahil ang totoo, ito pa lang ang simula ng isang trahedyang binuo ng takot ng tsismis at ng isang katotohanang hindi kayang ipaliwanag ng normal na pag-iisip. Yan guys, pagdating ng mag-inang Dayo de Barrio, mainit ang araw noon nang dumating ang mag-ina. Walang pasabi, walang paalam, basta na lang mailumang tricycle na tumigil sa tapat ng bahay na matagal nang walang tao. Doon sila bumaba, isang babae na nasa edad 30 o 40, at isang dalagitang nasa pagitan ng 14 na hanggang 16 na anyos. Tahimik ang baryo namin pero mas tahimik pa sila. Hindi man lang bumati ang babae. Wala ring ngiti sa mga labi. Pumasok lang sila sa bakuran, binuksan ang kalawangin na gate, at saka pumasok sa loob ng bahay. Hindi man lang lumingon o nagsalita. Parang may gustong takasan. O pinagtataguan. Ang bahay na tinirhan nila ay nasa dulo ng baryo, malayo sa sentro, malapit na sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Noon pa man, ay may mga kwento na tungkol sa bahay na iyon, may namatay daw dyan dati, may batang nawala, may babaeng nagpakamatay. Pero wala namang matibay na ebidensya. At dahil wala ring gustong tumira roon, nabalot ito ng alikabok at katahimikan sa loob ng halos 6 na taon. Kaya't noong bigla itong may nakatira muli, parang bumalik ang sigla ng usisero't usiserang taga-baryo. Hindi ko kilala yon, ikaw ba? Galing daw sa Mindoro, sabi ng kapitan. Baka may tinatakasan parang tak. Yung anak, ang putla. Para bang hindi normal. Isang linggo lang, punong-puno na ng haka-haka ang baryo. Sa unang pagkakataon, lumabas si Aling Lina para bumili sa tindahan. Nakaputing blusa, mahigpit na nakapusod ang buhok, at maihawak na lumang bayong. Maayos naman siyang makitungo, magalang, mahinahon. Pero kakaiba sa kanya, tuwing titingnan mo siya sa mata, agad niyang iniiwas. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Para bang may itinatago o kaya na may ayaw maalala. Sumunod na araw, nakita naman si Mariz. Tahimik. Hindi umiimik. Tila palaging may iniisip. Napakabata pa pero tila ba napakabigat ng kanyang mundo. Sa mga mata ng mga tao, may oras siyang malamig, walang emosyon, walang kinang. Iba siya sa ibang bata sa baryo. Isang gabing may pista, nakita raw siya ng ilang kabataan sa gilid ng kalsada. Nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Nakatingala lang sa buwan. Walang kibo. Hindi kumukurap. Nang tawagin nila siya, hindi ito sumagot. Nang lapitan nila, bigla raw itong tumalikod at pumasok sa madilim na bahagi ng kagubatan. Wala raw takot. Walang alinlangan. Kinabukasan, nag-umpisa na ang mga bulong-bulungan. Bakit parang hindi sila natutulog? Yung anak, nakikita raw sa kakahuyan tuwing hating gabi. May naririnig daw na parang hayop na umiiyak mula sa bahay nila. At yung amoy minsan parang luma, parang dugo. Minsan, habang ako'y nag-ikot sa gabi bilang tanod, nadaanan ko ang bahay nila. Tahimik. Pero may liwanag na galing sa loob. At sa liwanag ng lampara, may siluetang gumagalaw. Hindi ko makilala kung sino, pero hindi ito mukhang normal. Ang mga galaw paikot, mabilis, halos hindi pantao. Napaurong ako. May narinig akong tila ungol o hibik. At may amoy, maasim, parang bulok na karne. Napag-alaman din ng mga tao na tuwing gabi, tila may ilaw palaging bukas sa likod ng bahay nila. Pero kapag sinilip mula sa malayo, hindi ito karaniwang lampara, kundi tila apoy na bughaw. Isang gabi, nagka-brownout sa buong baryo. Madilim ang lahat, pero ang bahay nila, tila mailiwanag pa rin. Wala silang generator, pero may ilaw, bughaw at malamlam, na para bang galing sa loob ng lupa. Ang mga kapitbahay, nagsimula ng matakot. Sabi nila, baka raw may iniingatang nilalang sa loob. Isang matandang babae, si Aling Remedios, ang nagsabing may nakita raw siyang kakaiba noong madaling araw habang pauwi mula sa simbahan. Ayon sa kanya, nakita raw niya si Marie sa tabi ng poso, ay hawak na mangkok na mailamang hilaw na atay. Sinabihan niya raw ito ng, "Iha, anong ginagawa mo?" Pero hindi raw tumugon si Mariz, bagkus, ngumiti lamang ito.
Isang ngiti raw na malamig, pilit at walang kaluluwa. Noong araw ding yon, isang albularyo mula sa kabilang baryo ang dumaan sa amin. Hiniling ng ilang taga-barangay na tingnan ang aura ng bahay ng mag-ina. Ayon sa albularyo, may mabigat na presensya rito. May sumpa. Hindi ito bahay ng karaniwang tao. May humihinga rito na hindi nakikita ng mata. Mula noon, unti-unting iniiwasan ng mga tao ang mag-ina. Hindi na sila pinapasali sa mga pagpupulong ng barangay. Kapag bumibili sa tindahan, palihim ang bulungan. Ang mga bata, pinagbawalan ng lumapit sa kanilang bakuran. At ang pinakamasakit kapag dumaraan sila sa kalsada, kusa nang nagsasara ng pinto ang mga tao. Wala silang ginawa, pero ang katahimikan nila, ang malamig na presensya, at ang mga gabing may kakaibang nangyayari, ay naging sapat na dahilan para kami matakot. At sa baryong gaya ng amin, kapag natakot na ang mga tao, hindi na uso ang rason. Usap-usapan na lang ang pinakikinggan. At minsan, ang kasalanan ay hindi na base sa ginawa mo, kundi sa kung sino kang napagkamalan. Sa bawat araw na lumilipas, palapit ng palapit ang mga mata ng baryo sa kanila, at palayo ng palayo sila sa mundo naming puno ng pagdududa. At sa bawat pag-iwas namin sa kanila, mas lalo naming pinapasok ang sarili namin sa isang delubyong hindi na namin kayang itigil. Kakaibang pangyayari, baryo, pagkalipas ng ilang linggo mula nang manirahan sa baryo ang mag-inang si Aling Lina at Mariz, nagsimula nang mapansin ng mga residente ang sunod-sunod na pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Sa una, inisip pa ng ilan na nagkataon lang. Pero habang lumalalim ang gabi sa bawat araw, lalo ring lumalalim ang takot ng buong baryo. Nagsimula ito sa mga manok. Isang madaling araw, si Mang Ador, isang magsasaka, ay nagulat nang makitang nakabukas ang kulungan ng kanyang mga alaga. 6 na manok ang nawala. Walang putol na rehas, walang bakas ng paa, at wala ring patak ng dugo. Ang natira lang ay ilang pirasong balahibo at isang kakaibang amoy, hindi amoy hayop o patay, kundi parang nasusunog na dahon na hinaluan ng bulok na itlog. Sumunod naman si Mang Berto. Isang gabi, habang nasa kubo siya malapit sa palayan, may narinig siyang pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Akala niya ay uwak o bayawak lang. Pero nang itutok niya ang flashlight, may nakita siyang anyong tao na tila may mahahabang pakpak, lumilipad, pero sobrang bilis. Hindi niya nakuha ang buong itsura dahil sa dilim, pero ang narinig niyang tunog ay parang paghikbi ng babae na nahahalo sa tila halakhak. Pagbalik niya sa bahay, ang mga kambing nila ay wala na. Ni hindi man lang sila narinig na tumahol o tumili. Wala ring bakas kung saan dinala. Kinabukasan, ang pinag-uusapan na sa buong baryo ay iisa, may gumagala sa gabi. Hindi tao. Hindi hayop. Baka aswang. At laging ang turo ng mga mata ay patungo sa dulo ng baryo, kung nasaan ang bahay nila Aling Lina. Doon na nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin sa baryo. Literal. Dahil tuwing gabi, may malamig na simoy na bumabalot sa lugar, lalo na kung malapit ka sa bahay ng mag-ina. May ilang nagsabing kahit mainit ang panahon, basta dumaan ka sa gilid ng bakuran nila, bigla kang giniginaw. Parang may yumayakap sa'yo na hindi mo nakikita. May ilan pang nagsabing nakarinig sila ng pag-ungol, parang galing sa ilalim ng lupa. Isang gabi, si Aling Tisay, isa sa mga matatandang tsismosa, ay nagkwento na nakita raw niya si Mariz sa poso malapit sa simbahan bandang 2:00 ng madaling araw. Hindi raw ito nakasuot ng pangkaraniwan. Nakaduster lang at nakayapak. May dala raw itong lalagyan ng tubig, pero ang laman daw ay hindi tubig. Ayon sa kanya, parang malapot na likido. Maitim. Amoy bakal. Tinangka raw niya itong tawagin pero hindi ito lumingon. Naglakad lang papalayo. At ang mas kinilabutan siya, nang umalis na si Mariz, hindi man lang ito nag-iwan ng yapak sa basat putikang lupa. Walang marka. Para bang hindi ito dumaan doon. Hindi nagtagal, nagsimulang magkasakit ang ilang bata sa baryo. Hindi ito karaniwang lagnat. Mataas ang temperatura nila, pero nanlalamig ang katawan. Hindi sila makakain, hindi makakibo, at kapag tinatanong kung ano ang nararamdaman, ang laging sinasabi ay, may nakatingin sa akin tuwing gabi. Babae. Mahaba ang buhok. Bumisita ang albularyo mula sa kabilang baryo. Ayon sa kanya, may mabigat na enerhiya sa baryo. May gumagala tuwing kabilugan ng buwan. Gutom.
Uhaw sa laman ng buhay. At minsan, may sumisigaw sa gabi. Walang mukha, walang katawan. Boses lang. Isang babae na humihingi ng tulong o ng aakit. Ang mga aso sa baryo, na dati tahimik sa gabi, ngayon isabay-sabay na tahol ng tahol tuwing hating gabi. Lalo na kung malapit ka sa bahay nila Aling Lina. May mga pagkakataong nagsisisigaw ang mga alaga, tinatahol ang wala. Tapos biglang titigil na lang, na parang may nakita silang mas malakas kaysa kanila. May isa pang insidente. Si Mario, isang binatilyong kapitbahay nila Aling Lina, ay nagkukumpuni ng kanyang bisikleta malapit sa bakuran. Bandang 11:00 ng gabi, narinig daw niya ang mahinang iyak mula sa likod ng puno ng santol. Nilapitan niya, inisip niyang baka pusa lang o batang naipit. Pero nang masilip niya sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang si Mariz, nakaupo, maihawak na tila malambot na laman. Parang atay. Kinakain raw ito habang umiiyak. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti raw si Mariz. Isang ngiting malamig at walang emosyon. Napatakbo si Mario pauwi. Kinabukasan, nilagnat siya. At sa panaginip niya, may bumubulong, hindi lahat ng gutom ay pisikal, may mga gutom na hindi kayang pakainin ng tao. Hindi na kami mapakali. Kahit ako, bilang tanod, ay unti-unting kinain ng pangamba. Hindi ko man nais maniwala agad, pero paulit-ulit na ang pangyayari. Sunod-sunod. At palaging sa gabi. Palaging malapit sa kanila. Hanggang sa isang gabi, may buntis na babae, si Aling Mayen, ang sumigaw mula sa kanilang bahay. Ayon sa kanya, may dumapo sa bubong. Malaking anino. At may naramdaman siyang tila may matulis na dila na dumampi sa kanyang tiyan. Nang suriin siya kinabukasan, may 3 maliliit na hiwa sa kanyang tiyan, pero walang sugat na malalim. Parang kinalmot lang pero hindi normal ang marka. Parang hugis letra. O simbolo. Lalo nang sumabog ang takot sa baryo. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi nagbabago ang mag-ina. Tahimik pa rin. Hindi nakikipag-usap. At kung makasalubong mo si Mariz, makikita mong mailuhang palaging nakasabit sa gilid ng mata niya. Hindi kami sigurado kung siya ang dahilan ng lahat, o kung siya man ay biktima rin. Pero sa baryong pinamumunuan ng tsismis at takot, wala nang halaga ang katotohanan. Ang mahalaga lang sa amin noon, may nangyayaring masama at may isang tao, o dalawa, na palaging tinuturo ng aming mga mata. Edili alamat Eki babala ng Eki matatanda, habang lalong tumitindi ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Unti-unti ring bumabalik sa alaala ng mga matatanda ang mga alamat at babalang matagal nang naibaon sa katahimikan. Mga kwentong dati tinatawanan lamang, pero ngayon tila mailaman, maisaysay, may bisa. Ang pinakamatanda sa amin ay si Lola Sebia, 72 taong gulang, dating hilot at kilala sa baryo bilang ibantay ng hangganan. Ang sabi niya, hindi lang daw siya basta matanda, kundi tagapasa ng paniniwala, tagabantay ng mga hangganang hindi dapat lampasan ng tao, lalo na sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang sa dilim. Matagal na raw siyang hindi nagsasalita tungkol sa mga ito, pero nang mabalitaan niyang may buntis na muntik ng makunan dahil sa anino sa bubong, at ang mga alaga ng mga tao'y sunod-sunod na nawawala, bigla na lamang siyang lumabas ng bahay. Dala ang kanyang lumang baston na may nakaukit na mga simbolo. Pinatawag niya ang ilang matatanda, kabilang na sina Aling Remedios, Mang Densyo at pati na rin ako. May nilalang na hindi taga rito ang pumasok sa baryo. Mahinang sabi ni Lola Sebia habang pinapahid ang langis sa kanyang mga palad. At hindi basta nilalang. Isa siyang alagad ng gabi, isinumpa, pero hindi siya nag-iisa. Tahimik kaming nakikinig. Wala ni isa mang bumibitaw ng salita. Ang boses ni Lola Sebia, kahit mahina, ay parang tinig ng kasaysayan na hindi pwedeng kontrahin. Naaalala niyo pa ba ang alamat ng 10 uwang? Tanong niya. Tumango si Mang Densyo. Yung 9 na aswang na pinalayas dito noon pa, at yung isa na naiwan sa anyo ng isang bata. Siya na yon, mahinang bulong ni Lola Sebia. Biglang tumindig ang balahibo ko. Hindi ko akalain na ang kwentong tinuro sa amin noon bilang pantakot ay babanggitin muli ngayon at sa napapanahong paraan. Ayon sa alamat, may 9 na nilalang mula sa isang lahi ng mga uwang, isang uri ng aswang na nag-aanyong hayop at sumasapi sa katawan ng tao.
Noong unang panahon, may isang bagyong dumaan sa aming lugar at sa kasagsagan nito ay may sinasabing sinumpang anino ang pumasok sa baryo. Dahil sa tulong ng isang matandang albularyo, napalayas ang siyam, ngunit may isa raw na naiwan. Isang sanggol pa lamang noon, walang kamuwang-muwang. Kinuha ito ng isang babae at pinalaki sa ibang lugar. Kung tama ang kutob ko, dagdag ni Lola Sebia, ang batang iyon ay bumalik na dala ang kanyang ina. Lalong tumindi ang kaba ko. Hindi niya ginusto yon, dagdag ni Aling Remedios. Kung siya nga ang sanggol sa alamat, hindi niya kasalanan. Pero sa ating paniniwala, sagot ni Mang Densyo, ang dugo ng aswang, kahit gaano kalinis ang pagpapalaki, ay mananatiling may uhaw. Doon na nagsimulang formal na pag-usapan ng mga matatanda kung dapat bang paalisin na ang mag-ina. Ayon kay Lola Sebia, may ilang palatandaan kung tunay na aswang ang isang tao, hindi sila naglalakad sa tanghaling tapat. Takot sila sa asin, bawang, at langis na may dasal. Hindi nagkakaroon ng malinaw na refleksyon sa tubig o salamin. Mabibigat ang kanilang hakbang tuwing dapit hapon. Ang kanilang anino ay minsang wala. Nabanggit ng isang lalaki sa pulong na minsan daw ay nakasalubong niya si Mariz sa may ilog. Nang magsalin siya ng tubig sa tapayan, napansin niyang wala raw anino ang dalagita sa sikat ng araw. Napatigil kami. Kung totoo nga, isa iyong kumpirmasyon. Pero paano kung hindi nila kasalanan, tanong ko. Paano kung may sakit lang si Mariz o kakaiba lang ang kalagayan niya? Muling nagsalita si Lola Sebia. Ang mga nilalang na ito, kapag hindi kinaya ang uhaw, hindi na sila nakokontrol. Kapag dumating ang araw na iyon, walang awa. Bata, matanda, buntis, lahat kayang kunin. Tumayo siya, saka kinuha ang maliit na bote ng langis mula sa bulsa. Kung gusto niyong makasiguro, ihaplos niyo ito sa pinto ng bahay nila. Kung may tumangging lumabas o lumapit, alam niyo na. Hindi ko alam kung naniniwala na ako ng buo sa mga kwento, pero isa lang ang malinaw, habang patuloy ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag, at habang lalong nababalot ng takot ang baryo, ang alamat ay hindi na lamang kwento. Isa na itong babala. Isa na itong senyas na may darating na panganib. Sa mga susunod na araw, napansin namin na mas bihira nang lumalabas ang mag-ina. Sarado na palagi ang kanilang bintana. Walang kahit anong liwanag. Parang alam nilang pinag-uusapan sila. Parang nararamdaman nila ang pagtutok ng mga mata. At habang patuloy ang bulungan, ang simoy ng hangin sa gabi lalo pang lumalamig. Mas mabigat. Mas nakakapanghina. Hindi na ordinaryo ang gabi. Hindi na rin ordinaryo ang katahimikan. Dahil sa mga panahong iyon, natutunan naming muli ang kahulugan ng mga alamat. Hindi ito kwento lang na binubulong ng matatanda sa gabi. Minsan, ito ang paraan ng mga ninuno upang ituro kung paano mabuhay sa mundo na hindi lang tao ang naninirahan. Pagtataksa gisye mag-ina hidden, kanilang pagtatanggi sa isang baryong matagal ng binuo ng pagkakaisa at pananampalataya, sapat ng maging kakaiba ka para layuan. Pero sa kaso nila Aling Lina at Mariz, ang pagiging tahimik at misteryoso ay hindi lang pag-iwas, para sa mga taga-baryo, ito'y naging patunay ng masama. Pagkatapos ng sunod-sunod na insidente, mga nawawalang hayop, mga batang nagkakasakit, at mga aninong dumaraan sa bubungan sa gabi, umabot sa puntong hindi na lamang bulungan ang mga paratang. Isa-isa nang lumapit ang mga residente sa kapitan upang formal na ireklamo ang mag-ina. Kap, hindi kami makatulog sa gabi. Parang laging may nakamasid. Yung anak ni Lina, nakita ko sa likod ng bahay namin pero nang habulin ko, parang naglaho. Baka aswang, Kap, hindi to normal. Nagdesisyon ang kapitan na tawagin si Aling Lina para harapin ang mga reklamo. Isang hapon, pinatawag siya sa barangay hall. Tahimik siyang dumating, dala ang lumang bayong, at gaya ng nakasanayan ay nakaputing blusa. Kasama niya si Mariz, na hindi man lang tumingin sa mga tao sa paligid, nakayuko lang, hawak ang braso ng ina. Sa harap ng mga opisyales at ilan sa mga matanda, mahinahong nagsalita ang kapitan. Aling Lina, alam kong bago lang kayo sa baryo, pero may mga pangyayaring nagdudulot ng takot sa mga taga rito. Gusto naming marinig ang panig nyo. Saglit na katahimikan. Tiningnan ni Aling Lina ang mga mata ng kapitan, saka dahan-dahang nagsalita. Wala po kaming masamang intensyon. Tumira kami rito para magsimula ng panibagong buhay. Wala kaming ginagawang masama. Sumingit si Mang Densyo.
Bakit gabi kung gumala ang anak mo? Bakit hindi siya nagsasalita? Bakit wala siyang anino sa araw? Napakapit si Aling Lina kay Mariz. Parang ayaw niyang marinig ng anak ang mga akusasyon. Pero si Mariz ay nanatiling tahimik. Ni hindi umiimik. Nakatingin lang sa mesa, tila wala sa sarili. Kung wala kayong tinatago, ani Aling Remedios, bakit may buntis na muntik ng makunan? Bakit gabi-gabi ay may naririnig kaming umiiyak sa likod ng bahay niyo? Aling Lina, sa gitna ng lahat ng iyon ay napaluha. Hindi iyak ng isang taong nasaktan dahil may tinamaan. Kundi iyak ng isang inang pinagtulungan ng isang mundong hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nangyayari, sabi niya habang pinupunas ang luha. Pero hindi kami aswang. Hindi kami masama. May isa pang matandang babae, si Aling Lorna, na pilit-pinilit si Aling Lina na hawakan ang langis na benditado mula kay Lola Sebia. Nang pilitin nilang ipahid ito sa braso ni Mariz, bigla itong umatras, nanginginig ang katawan. Tila biglang tinamaan ng lagnat. Ang ilan ay nagsisigaw na, ayan na. Ayaw sa banal. Aswang nga. Tingnan niyo iyong balat, nagkakaroon ng peklat. Napilitang tumayo si Aling Lina, niyakap ang anak at sumigaw, tama na. Tao rin kami. Tao ang anak ko. Hindi siya pumili sa kung anong meron siya. Napatingin kaming lahat. Ang sigaw niyang iyon ay parang humiwa sa hangin ng barangay hall. Matagal bago may muling nagsalita. Ano nang ibig mong sabihin, tanong ng kapitan. Hindi na sumagot si Aling Lina. Tumalikod siya, dahan-dahang inalalayan si Mariz at lumabas ng barangay hall. Hindi na sila lumingon. Nang gabing iyon, muling nagpulong ang mga matatanda. Kailangan na raw gumawa ng hakbang. Hindi raw maaaring hayaang manatili sa baryo ang dalawang taong itinuturing nilang ipanganib. Lalo na't may lumalaganap ng takot at galit sa mga kabataan. May mga batang ayaw nang pumasok sa paaralan. Ang mga buntis ay pinalipat ng tirahan. At tuwing gabi, laging may isang bahay na bukas ang ilaw dahil walang gustong matulog sa dilim. Isa sa mga nagsalita ay si Mang Fidel, ang isa sa pinakakonserbatibong residente. Kung hindi natin sila paalisin, baka ang susunod ay buhay na ang mawala. May ilan din na nag-alinlangan. Katulad ko. Hindi ko man maipaliwanag ang lahat, pero may bahagi sa akin na nahabag sa kanila. Si Aling Lina, sa lahat ng beses na nakausap ko siya, ay hindi kailanman naging bastos, mapagmataas o palaban. Lagi siyang mahinahon, magalang. At si Mariz, kakaiba siya, pero bata pa rin. Wala siyang sinaktan. Wala siyang kibo. Hindi ba't mas kailangan niyang unawain? Pero sa baryo naming hindi hinuhusgahan ang katotohanan, kundi ang kababalaghan, hindi sapat ang kabaitan para makaligtas sa panghusga. At sa araw ding iyon, may isang grupo ng mga kalalakihan ang nagpasya. Pupuntahan nila ang bahay ng mag-ina kinagabihan at tatapusin na ang lahat. Yandis gabi ng katotohanan ang gabi ng kabilugan ng buwan. Iyon ang itinakdang oras ng mga kalalakihan sa baryo para tapusin ang kisumpa. Tahimik ang paligid. Walang masyadong ingay. Pero sa bawat sulok ng baryo, mararamdaman mo ang tensyon. Parang may hinihintay na hindi alam kung delubyo o kalayaan. Ang grupo ni Mang Fidel, Mang Ador, at ilan pang mga lalaki ay may dalang mga anting-anting, bawang, asin, at bote ng langis na may dasal. Seryoso ang kanilang mga mukha. Galit ang nangingibabaw, pero sa ilalim nito ay takot, takot sa hindi nila nauunawaan. Takot sa maaaring totoo pala ang lahat ng sinasabi ng matatanda. Ako naman, bilang tanod, ay sinabihan na lang nila. Hindi nila ako isinama. Siguro'y alam nilang hindi ko kaya. O baka ayaw nilang may pipigil sa kanila. Bago pa man maghating gabi, nakita ko na si Lola Sebia, nakaupo sa harap ng kanyang bahay. May hawak siyang kandila at may inuusal na dasal. Tila nararamdaman niya rin ang papalapit na panganib. Hindi mo sila mapipigilan, Andres, sabi niya sa akin habang nakatingin sa apoy ng kandila. Kapag ang takot ng tao ay hindi na mapigil, pati inosente na dadamay. 12:00 ng gabi. Tahimik ang paligid. Ang mga aso na dating palahol ay ngayon ay nananahimik. Ang hangin ay malamig. Parang may bumubulong sa paligid na hindi mo makita. Dumating na sa bakuran ng bahay nila Aling Lina ang grupo. Walang ilaw ang bahay. Sarado ang pinto.
Sarado ang mga bintana. Isa sa kanila ang sumigaw, lumabas kayo. Harapin niyo ang paratang ng bayan. Walang sumagot. Kumatok si Mang Fidel. Malakas. Mapanindak. Aling Lina. Mariz. Hindi niyo na kami maluloko. Lumabas kayo bago namin pasukin ang bahay na to. Tahimik pa rin. Dahan-dahan nilang binuksan ang gate. Pumasok sila. Ang ilan ay nagsaboy ng asin sa paligid ng bakuran. Ang iba naman ay nagbasa ng dasal habang hawak ang bote ng langis. Paglapit sa pinto, bigla itong bumukas. Walang tao. Walang nagbukas. Sa loob ng bahay, madilim. Malamig. May amoy. Hindi amoy bulok, kundi isang kakaibang halimuyak, parang nasunog na insenso na may halong dugo. Biglang may umungol mula sa likod ng bahay. Tumakbo ang ilan sa kanila sa likod at doon nila nakita. Sa ilalim ng punong santol, naroon si Aling Lina, duguan ang braso, umiiyak, nanginginig. Nakaluhod siya sa lupa. Sa tabi niya, si Mariz. Nakasuot ng lumang duster. Hawak ang isang maliit na itim na manok na wala ng ulo. Ang mga kamay niya ipo ng dugo. Ang bibig may bahid ng hilaw na karne. Pero ang mas nakapagtataka, hindi siya galit. Hindi siya takot. Umiiyak siya. Iyak ng batang napagod. Iyak ng batang hindi na kayang pigilan ang sarili. Nang makita sila ni Mariz, napahiyaw si Aling Lina. Wag. Wag niyong sasaktan ang anak ko. Lumapit si Mang Fidel at itinapat ang langis kay Mariz. Bigla itong napaatras, napasigaw at bumagsak sa lupa. Umiikot ang katawan niya, parang binabaluktot ng sariling kalamnan. Mula sa kanyang bibig, may lumabas na tila usok. Maitim. Mabilis. Lumipad pa'y taas at nawala sa hangin. Si Mariz nawala ng malay. Aswang nga, sigaw ng isa. Pero bago pa sila makalapit ulit, niyakap ni Aling Lina si Mariz at sumigaw, hindi niya ginusto to. Sinumpa siya. Gusto ko lang siyang iligtas. Gusto kong alisin ang sumpa pero hindi ko na kaya mag-isa, ang luha niya ay bumagsak sa mukha ni Mariz. Tila natahimik ang lahat. Wala ni isa mang nakagalaw. May ilang sandaling ang tanging maririnig mo lang ay ang pag-iyak ng isang inang desperado. Pero hindi lahat ay naniwala. Drama lang yan, sigaw ni Mang Ador. Ang anak mo, halimaw. Ilayon niyo siya sa baryo. Ibinagsak niya ang bote ng langis sa lupa at nagsimula ng sunugin ang mga tuyong damo sa paligid ng bakuran. Ang apoy ay unti-unting gumapang. Ang ilang lalaki ay naghulog ng asin sa paligid ng bahay. Habang si Aling Lina, paluhod pa rin, ay paulit-ulit na sinasabi, kami hindi pumili sa kapalaran naming to, at sa huling pagkakataon, binuhat niya si Mariz. Kahit hirap, kahit nanginginig ang tuhod. Dahan-dahan silang lumakad palayo. Wala ni isa sa mga kalalakihan ang lumapit. Parang may nakaharang. Parang hindi na sila tao sa paningin ng mga tao, kundi nila lang na dapat alisin. Kinabukasan, wala na ang mag-ina. Ang bahay nila naabo na. Walang naiwan kundi abo, putol na manok, at isang lumang panyo ni Aling Lina na may bahid ng dugo. Mula noon, hindi na sila nakita pa. Pero ang tanong ay nanatili, niligtas ba natin ang baryo o may itinaboy tayong hindi natin kayang maintindihan? Yan guys, pagtataboy ay hidden kabayaran pagkatapos ng gabing iyon, ang gabi ng sigawan, luha, at apoy, tila na ibalik na sa normal ang baryo. Wala na ang bahay ng mag-ina. Abong lupa na lang ang naiwan. Wala nang gumagala sa gabi. Wala nang aninong dumadaan sa bubungan. Wala nang mga hayop na nawawala. Tahimik na ulit ang paligid. Pero ang katahimikan ay hindi laging tanda ng kapayapaan. Sa unang linggo matapos ang pagkataboy kina Aling Lina at Mariz, nagsimulang manahimik ang mga tao sa baryo. Hindi dahil kontento na sila sa nangyari, kundi dahil may kakaibang kabigatan sa paligid. Parang may nagmamasid. Parang may nakatingin sa bawat bahay, sa bawat bintana, tuwing sasapit ang dilim. Yenif kabayaran ng panghusga unang gabi, si Mang Fidel, ang nanguna sa pagpapalayas, ay hindi nakauwi ng bahay. Natagpuan siyang patay sa ilalim ng tulay. Wala ng mata at ang kanyang katawan ay tila binalatan. Walang bakas ng dugo sa paligid, parang hinigop mula sa loob. Sumunod na gabi,
Si Mang Ador, isa rin sa nagbuhos ng langis at nagsindi ng apoy, ay natagpuan sa loob ng kanyang bahay, nakasabit sa kisam. Nakalobo ang tiyan at ang dila ay hinugot. Sa tabi niya, may sulat na hindi niya sulat, nakasulat sa dugo, lahat ng itinaboy ay may babalik. Kinabukasan, napuno ng takot ang baryo. Muli, lumapit ang mga tao kay Kapitan. Gusto nilang magsagawa ng dasal sa buong baryo. Tinawag si Lola Sebia, ang matandang albularyo. Pero sa unang pagkakataon, tinanggihan niya ang paanyaya. Hindi ko na sila kayang lapitan, ani ni Lola Sebia. May sinaktan kayong hindi ninyo dapat ginalaw. Hindi aswang ang anak kundi nilalang na pinanganak sa dalawang mundo. At sa ganitong kalagayan mas masahol ang kanilang galit kaysa gutom ng tunay na aswang. Yengi muling pagpaparamdam ika-4 na gabi, sa gitna ng ulan, may mga batang nagsisigaw. May nakita raw silang babae sa may punong santol, babaeng duguan, nakasuot ng puting duster, nakayuko, walang mukha. Mula sa gabing iyon, isa-isang nilagnat ang mga bata sa baryo. Hindi ordinaryong lagnat dahil kahit anong gamot ang inumin, hindi bumababa ang init. Umiiyak sa sakit, kinikilig sa lamig. At sa bawat batang tinatamaan, iisa ang sinasabi nila bago mawalan ng malay, bakit niyo siya pinalayas? Gusto lang niyang maging normal, walang makasagot. Walang makatingin ang diretsahan sa isa't isa. Wala na ring nagtangkang lumabas tuwing gabi. Isang lihim na lantad ika-6 na araw, may isang dokumento ang natagpuan ni Kapitan Andres sa Barangay Records. Lumang file na hindi nabubuksan noon, hindi dahil sa sira, kundi dahil ayaw ng dating kapitan na pag-usapan. Lumabas sa tala na si Aling Lina ay dating nanirahan sa kalapit baryong Tinugonan. Doon ay may ulat na 3 pamilya ang namatay sa sunog, at ang tanging nakaligtas ay isang sanggol na babae si Mariz. Ayon sa tala, si Mariz ay anak ng isang ki-albularyong may dugong di tao. Pinaniniwala ang maihalong engkanto ang ama nito. Hindi siya aswang, kundi halimuyak ng 2 daigdig, ang tao at ang dilim. Sa isang lihim na ritual, sinubukan ng ina na ikulong ang kakaibang kapangyarihan ng anak sa loob ng katawan nito gamit ang dasal, langis, at sakripisyo, pero hindi naging sapat. Kaya't lumikas sila, umaasang maiiwan sa nakaraan ang sumpa. Ngunit gaya ng alam nating lahat, ang sumpa ay hindi nawawala. Sinusundan nito ang pinagmulan. Yengi muling pagsubok ng bayan muling nagsagawa ng pagpupulong ang barangay. Pinilit ni Kapitan na harapin ang pagkakamali. Pero hindi lahat ay handang tanggapin. Ano nang gusto mo, Kap? Tawagin natin silang muli? Humingi tayo ng tawad sa halimaw. Hindi makasagot si Kapitan. Pero may nagsalita, ang batang silian, 7 taong gulang. Anak siya ng isa sa mga babaeng tumulong manira ng bahay ni Aling Lina. Hindi siya halimaw, anya habang umiiyak. Binibigyan niya ako ng mga bulaklak dati kinakausap ako ayaw niya ng ganitong nangyayari. Nagkatitigan ang mga matatanda. Biglang bumigat ang hangin. At sabay-sabay, dumilim ang buong barangay. Yan ang huling babala sa dilim na iyon, may isang tinig na narinig sa bawat bahay. Hindi sigaw. Hindi boses ng babae. Hindi rin lalaki. Isang bulong, parang buhawi ng galit, sakit, at pighati, kayo ang nagtulak sa amin sa kadiliman. Ngayon ililibing namin kayo sa liwanag. Pagbalik ng kuryente, 4 na bahay ang nasunog. Wala na ang mga bata sa loob. Sa pader ng isang bahay, may nakasulat gamit ang uling, hindi kami umalis. Kayo ang tumalikod. Mula noon, ilang pamilya ang lumipat na. Ang baryo ay tila nawala ng kaluluwa, tahimik, malamig, at laging may pakiramdam ng presensya. Wala na ang sigla. Wala na ang mga tawanan tuwing fiesta. Tanging ang mga dasal na lang ni Lola Sebia ang naririnig tuwing gabi, paos, pagod, ngunit tuloy pa rin. At ako na minsang nagtanong kung totoo ba ang lahat, ngayon, alam ko na ang sagot. Ang katotohanan ay hindi laging nasusukat sa lohika, kundi sa kung paano tayo tinatanggap ng dilim. Pagwawakas, Jengi sumpang hindi nalilimot makalipas ang ilang buwan, matapos ang sunod-sunod na insidente, mga bangkay na nawawala, mga batang di na natagpuan, at mga pamilyang bigla na lang lumisan. Tuluyan nang nabalot ng katahimikan ang baryo. Pero ito'y uri ng katahimikan na hindi mapayapa. Kundi katahimikang may dalang takot at paghihintay. Walang bumalik kina Aling Lina at Mariz. Wala ring nakakita sa kanila sa karatig baryo. Para silang nilamon ng lupa.
Pero minsan, sa gabi, may mga nagsasabing nakaririnig ng mahinang iyak ng bata sa may punong santol, iyon ding lugar kung saan huling nakita ang mag-ina. Minsan, ang punong iyon ay tila laging basa sa ilalim kahit hindi umuulan. Parang may laging umiiyak o tumutulo mula sa taas. Diyan natirang saksi kami na nakasaksi ng lahat, na buhay pa hanggang ngayon, hindi na namin kayang kalimutan. Si Kapitan Andres ay nagbitiw na. Umuwi na sa Maynila at sinabing hindi na babalik pa. Si Lola Sebia naman ay tuluyan ng tumigil sa panggagamot. Araw-araw na lang siyang nagdarasal sa gilid ng kanyang bahay. Hawak ang isang lumang larawan ni na Aling Lina at Mariz, noong bagong salta pa lamang sila. Masaya. Payapa. Walang bahid ng sumpa. Kung ako lang sana ang pinakinggan nila, bulong niya minsan sa akin. Baka ngayon may pagkakataon pa tayong humingi ng tawad. Yan isinulat li si aking diaryo ako. Ako'y nagsimulang magsulat. Hindi bilang isang bayani kundi bilang saksi. Hindi upang siraan ang aking sariling baryo, kundi upang ilahad ang kasalanang gawa ng takot, ng maling paniniwala at ng paghatol na walang batayan. Ang kwento ng mag-inang itinaboy ay hindi lang kwento ng aswang. Ito ay kwento ng dalawang kaluluwang nais lamang mabuhay ng tahimik, ngunit tinanggihan ng lipunan. Ang tunay na halimaw ay hindi laging may pangil o pakpak. Minsan, ito'y may mukha ng tao, ngunit may pusong sarado sa pag-unawa. Yan panibagong simula. O panibagong banta. Minsan sa isang hapon, ilang taon matapos ang lahat, may dumating na truck sa baryo. May bagong pamilya raw na lilipat. Isang ginang na may anak na babae. Tahimik sila, hindi palakibo. Napansin kong nakasuot ng sombrero ang ina at may belo sa mukha. Lumapit ako upang magpakilala. Magandang hapon po. Ako ngunit napatingin ako sa anak niya. May hawak siyang itim na manika. At sa loob ng kanyang mga mata, may bagay akong nakita, hindi takot, hindi tuwa, kundi isang matang nakakita na ng dilim. Umiti siya sa akin, marahan. At sa pinakamahinang tinig, binigkas ang mga salitang, hindi sila bumalik, kami lang ang naiwan. Napatigil ako. Gusto kong tanungin kung sino sila. Kung saan sila galing. Pero bago ko pa masabi, pumasok na sila sa loob ng bahay, iyong bahay na dati tinirhan ng mag-inang itinaboy. Huling babala bago ko tapusin ang kwento, may isa akong gustong ipaunawa sa iyo na nakikinig ngayon. Sa bawat baryo, sa bawat komunidad, may mga dumarating na hindi natin lubos na kilala. Minsan, kakaiba sila. Tahimik. Iba ang gawi. Pero ang tanong, totoo ba talagang dapat tayong matakot? O natatakot lang tayo kasi hindi natin sila naiintindihan? Sa kwentong ito, ipinakita ng isang baryo kung paano pinaslang ng takot ang habag. Kung paano ang isang batang babae, na maaaring inosente, ay tinulak ng lipunan sa kadiliman. Ngunit gaya ng sabi ni Lola Sebia, ang itinataboy ng liwanag ay tinatanggap ng dilim. Epilogo, may mga gabi pa rin ngayon na sa kalaliman ng dilim, naririnig ko ang tunog ng mga yapak sa bubong. Minsan, ang tunog ng mahina ngunit masakit na iyak ng bata sa malayo. Hindi ako sigurado kung multo ito ng nakaraan o babala sa hinaharap. Basta ang alam ko lang, habang may mga taong hinuhusgahan dahil lamang sa takot. Ang sumpa ng mag-inang itinaboy ay mananatiling buhay. Isa.